po'y may tanong lang ha. Gusto nyo po ba na si Baste Duterte ay bukas mag-file ng Senate? Nag-file na po si Pangulong Duterte ng kanyang candidacy sa bilang mayor ng Davao City. At si Baste Duterte naman nag-file ng vice mayor ng Davao. Pero sa tingin ko, naku po, patay tayo dyan. Iba ang tingin mo, Banat Bay, ha? Pero sa tingin ko, meron pang mangyayari bukas. Kasi may balita tayo. Bukas may mangyayari daw. Na malupit diyan sa pag-file diyan sa Manila na na filing dito ho sa Manila Hotel. Nako. Ano sa tingin ninyo? Ito muna, panoorin muna natin ito. Para mapakita lang natin ang pagtakbo at ang talagang matindi pa ring hiyawan kay Pangulong Duterte. Ito. At sabihin nyo yung inyong opinion sa baba. Kung gusto nyo ba na tumakbo pa rin senador si BM, hindi na BM, Mayor Baste Duterte. Kung gusto nyo pa rin siyang tumakbo bilang senador, mayroon pang bukas. Ipanawagan natin kung gusto natin, ha? Former President Rodrigo Duterte. Hoy! 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 Saan ka nakakita ng ganyan ng hiyawan ng mga tao pag bumalik ang isang politiko sa kanilang lungsod? Si Pangulong Duterte lang yan. Nakita nyo ba yung mga taga-naga nagsisisigaw na Robredo? Wala. Sabi na, sino yun? Si Lenny yun. Di ba tatakbo ng yun? Ng ganon? Ano ginagawa niya dito? Walang ganun, di ba? Wala. Makikita ninyo, nagsisigawan kay Robredo na gusto nila maging mayor ng Naga. Ito, tuwan-tuwa yung mga taga-Davao, which is ito naman talaga yung sinasabi nilang paulit-ulit nung panahon na naging presidente si Pangulong Duterte. Sinasabi nila, ibalik nyo sa amin si tatay, ibalik nyo kasi para maramdaman uli namin yung kanyang serbisyo. Hindi naman ibig sabihin hindi nila naramdaman nung kay Baste. Pero syempre, iba pa rin po si Tatay Digong eh. Iba pa rin po si Tatay Digong pagdating sa pamamahala. So kaya nga gusto siya ng taong bayan doon sa Davao. Kita nyo? As in yan po. Kasi alam nyo, importante ho. Davao is very important in terms of national election. It's like Cebu, importante yan sa Visayas, di ba? Ang Davao, importante po yan sa Mindanao. It will somehow influence the entire Mindanao for the next election. Ang problema, kaya nga kung papansin ninyo, they did everything para alisin ang power sa mga Duterte sa Davao City. Yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy ay isa lamang po yung halimbawa na gusto nila talagang tanggalin ang kapangyarihan ng mga Duterte sa Mindanao. Yan lang ho ay isang halimbawa. Kaya nga kung papansin ninyo, biglang patatakbuhin nila yung pakyut na congressman. Gusto nilang patakbuhin niya sa Davao kasi alam nila yung karisma. Aminin naman natin, may karisma naman si Madam kahit marami siyang pagbabagong ginawa sa kanyang pagmumuka. May karisma naman po siya. Pero gayon pa man, bakit siya ang pinatakbo doon ay dahil gusto talaga nilang mahawakan ang Mindanao. Alam nyo, pagdating sa national election, Mindanao ang nagdidictate somehow kung sino talaga ang mananalo, ika nga. Kasi ang Luzon, oo, madami ang Luzon. Pero kung papansin niyo, 'di ba, kaya nga nagkakaroon diyan ng mga hello. Hello, diyan mo baliin. Hello, diyan mo ayusin. Kasi nga Mindanao. Pagka nandiyan ang impluwensya ng mga Duterte sa Mindanao, iba ho ang magiging kwento, 'di ba? Unlike kunwari nawala na mga Duterte sa Davao at ang namumuno na diyan si Ret. Sinong Ret? Retok. Si Ret. Basta, si Ret. Kilala niyo si Ret. Basta, hindi ko na lang papangalanan.
Reto, si Reto. Pag yan ho ang namuno diyan sa Davao, maiimpluwensyahan niya po yung yung mga iba pang lugar. Ibig sabihin kasi noon, it only says na wala na ang mga Duterte sa Mindanao. 'Di ba? Pagka hindi na nanalong Duterte sa Davao. Yun o ang ini-imply nun sa buong national picture, ika nga. Yung Mindanao hindi na hawak ng mga Duterte yan. Kaya nga napaka-importante, napaka-crucial na ngayong darating na eleksyon, talagang Duterte ang manalo. Kaya nga ako, feeling ko, yun ang dahilan kung bakit pinatakbo bilang mayor si Pangulong Duterte, bilang vice mayor si Baste Duterte, at bilang congressman naman, re-election, si Paulo Duterte. 'Di ba? Para talagang Duterte ang may hawak ta pa rin ng Davao, kasi yan nga yung sinubukan nilang diskarte yan eh. Yan ang sinubukan nilang tanggalin eh. Ang mga Duterte sa Davao, 'di ba? At pag tinanggal ang Duterte sa Davao, maaaring masabi na nila, wala nang Duterte magic ang Mindanao. O kaya ngayon, na Duterte, tatlong Duterte tumakbo dyan sa Davao, makikita natin na malakas pa rin ang Duterte sa Davao at maging sa buong Mindanao. Yun ang sa tingin ko layunin ng mga nagtulak sa ganyang klaseng tandem. Okay? Gayunpaman, para po sa akin, hindi pa tapos ang kwento. Ika nga. Ang kwento na maaari pang tumakbong senador si Vice Mayor Baste Duterte, o kaya si Mayor Baste Duterte, kasi ngayon mayor siya, tatakbong vice, di ba? Meron pa pong bukas. Abangan po natin ang maaaring mangyari dyan sa Manila Hotel tomorrow. Pero panoorin muna natin to. Hoy! 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 Ayan, so ayan po ang kanyang pag-file. Kitang-kita naman natin ang Duterte magic pa rin sa Davao City. Duterte pa. Alam mo talagang pag ikaw nagsilbi ka sa bayan, talagang ganyan na magiging response ng tao sa'yo. Hindi mo kailangan puwersahin, hindi mo kailangan bula-bulahin. Kailan binola ni Pangulong Duterte mga taga Davao? Hindi. Actually, yung kanyang paulit-ulit na speech lagi sa Davao basta kaya siya babalik kasi ayaw niya ang mamayagpag yung mga masasamang kriminal, mga addict, di ba? Kaya nga paulit-ulit niya sinasabi, hinahamon niya nga yung human wrong. Yung human wrong, human rights pala. Hinahamon niya, sige, bahala kayo kung anong gustong gawin niyo. Basta ako, papatayin ko mga addict. Yung human wrong, lagi niyang pinupuna yun. Kasi nga, isa lang naman ang motibo ni Pangulong Duterte. Alam niyo si Pangulong Duterte, grabe daw malapit yan sa kanyang mga apo. Lagi daw hinahanap ang kanyang mga apo. At dahil nga po sa paghahanap niya sa kanyang apo, siguro, lagi niyang nasa isip, tapos na ako eh. Kung ako lang ang tatanungin, tapos na ang aking henerasyon. Kung ako lang ang tatanungin, tapos na ako, dapat nagpapahinga na ako. Pero, sometimes, di ba? Sometimes, kailangan mo talagang ipaglaban ng susunod na henerasyon. Di ba? Hindi po, alam niyo mga kababayan, ganito po yan. Kaya nga po, ang Banateros, nung huli naming meeting, nag-usap-usap po kami. Ang isa talaga sa mga goal namin itong 2025 is somehow mailabas kung sino yung mga kandidato. Kung anong karakas ng mga kandidato ngayon darating na 2025. Alam mo yun, at kami, marami man nag-iengganyo sa amin na tumakbo kayong party list, ganito. Actually, sa totoo lang, ito, aminin ko, kaya naman, kung sakasakali, pwede naman. Bakit to kanyo? Remember, ako po ang SecGen ng party list ni Mocha. Pwede naman po kami na lang ang tumakbo doon, di ba? Kaya lang, sa amin, sa tingin namin, it would be mas malaki yung reach
if he would just remain as a vlogger and somehow tulungan yung ating mga kababayan na kung sino ba yung tamang dapat nating iboto. Kasi pagka once kumandidato na kami, panigurado ho. Di ko sinasabing mananalo pero panigurado ho, magiging busy ho ang Banateros, pangangampanya. Sa amin no, mas malaki ang aming magiging reach kung sakasakali po na tumulong na lamang po kami instead na gumaya kami doon sa ibang mga vlogger at influencer na tumatakbo. Hindi ko naman sinasabing lahat ng influencer o lahat ng vlogger o lahat ng media na tumatakbo ay masama Hindi ho yun na ibig ko sabihin. Meron lang talagang may tililing. Meron lang talagang sintu-sinto. Di ba? Yung pag-aaralan niya pag nakaupo na siya. Sino yun? Banggitin nyo nga sa baba. Pag-aaralan daw niya pag nakaupo na siya. Anak ng weteng. Yung isa naman, ewan ko. Ayoko na magsalita. Anyway, kaya nga ho mga kababayan, napaka-importante po ngayong darating na eleksyon na suriin talaga natin kung sino yung mga dapat, ano ba yung mga katangian na dapat tinitingnan natin. Resibo. At ginawan po namin yan noong 2022. Alam namin na we failed in a way. Bakit? Kasi sinubukan namin ikampanya ang isang taong may resibo para sa pagiging presidente. 'Di ba? Sino 'yon? Si Yorme. And yet, maraming hindi sa inyo naniwala, maraming naniwala sa inyo sa propaganda, marami sa inyong naniwala sa fake news, kaya iba ang binoto ninyo. Pero marami sa inyo, eventually nagsisi. Bakit to? Kasi nadala lang kayo ng inyong emosyon, nadala lang kayo ng mga propagandist, mga vlogger nila, na patalon-talon, minsan pupunta sa kanila, minsan sa ganito, minsan babalik na naman. Nadala kayo doon sa mga vlogger na yun. Na alam naman natin, yung mga yun, for the views lang. Pangalawa, yung mga vlogger na yun, lumilipat lang yan kung saan marami ang tagasunod. Nag-iipon lang yan ng subscriber. Kasi sa kanila, subscriber, views, money ang katumbas niyan. Pag may money sila, pwede na nila matustusan yung kanilang mali. Sorry naman! Hindi ako tuloy masabing kabaklaan, Hindi, kasi minsan talaga yun Wala ako sinasabi Pero minsan kasi talaga, pag ikaw, meron kang bisyong kailangan mong tustusan, kaya ka palipat-lipat, di ba? Kaya ka ganyan ng pag-uugali mo. Kung saan madami, dun ka. Kung saan may pakinabang, dun ka. Ang Banateros po, nandito po para po kayo ay itulungan na may pa-realize yung mga bagay-bagay na ano ba talagang ginawa nitong kandidato na ito? Sino ba dapat ang iboboto natin? Susubukan po natin. At nagbabalik na nga po ang Banatero sa SMNI para po i-discuss ang mga issue na napapaloobo sa 2025 na election. So, we will try our best to interview yung mga kandidato at kayo po ang humusga. At ito po, again, yung mga i-interview po namin, it doesn't mean na amin pong sasang-ayunan agad-agad. Yung mga interview po namin, yan po ay hindi lang mga tingin namin ay kaalyado. We would be inviting also yung sa kabilang mga kabilang bakod. Okay? O yung mga hindi maka-Duterte. Imbitahan po namin at ititingnan namin kung ano yung kanilang kayang ilatag para ho sa ating bayan. At sasagutin nila, sana sagutin nila yung mga matitinding tanong ng Banateros. Ako, excited ako nung nag-meeting po kami ng SMNI at saka ng Banateros. Excited po ako nung open sila na mag-invite ng hindi kaalyado. Bakit kanyo? Kasi gusto ko talagang tanungin yung mga sa totoo lang. Gusto kong tanungin yung mga nangangarap maging lalo na yung mga influencer na nangangarap tumakbo. Gusto nating talagang alamin ang kanilang karakas. So anyway, abang po tayo para sa mga susunod pa pong live ng Banateros. Pero kayo nga po, ako'y may tanong lang Ayo po ba, gusto nyo po ba na si Baste Duterte ay bukas mag-file ng Senate? I-comment nyo sa baba. At sana i-share nyo na rin ito na makaabot kay Mayor Baste Duterte. Na sana ako
Hindi ko naman sinasabi na tatakbo sa Senate. Ako, gusto ko pa rin po siyang tumakbong senador. Siyempre, nasa desisyon niya pa rin po yan at desisyon ng mga Duterte. Wala po tayong wala po akong direct contact kay Mayor Baste Duterte. Pero sana kung wish ko talaga tumakbo pa rin siyang senador. Meron pa naman hanggang bukas Pwede pang mag-atras bukas ng pagka-vice mayor at tumakbong senador. Bukas sa Manila Hotel. Sana po, Sana lang po ganun ang mangyari. Kung hindi po, suporta pa rin po tayo sa mga Duterte. Okay?